Magandang umaga, Ma'am Cheryl, sa lahat ng mga opisyalis natin ng DepEd SDO Pasig. Magandang umaga din po kay Vice Mayor Dodot Jaworski, sa ating buong City Council. Ma'am Cheryl, napansin ko po, pagka mga principal po yung nandito sa entablado, mas behave po ang ating mga konsehal pag flag racing po natin. Magandang umaga din po sa mga kasama natin mula sa NGA, sa PNP, BFP, and BJMP. Magandang umaga po sa ating mga bagong guro. Kamusta po kayo? Congratulations po. Welcome to Pasig. At buti ako makalimutan ng ating City DMO. Good morning din po. Nasaan yung mga staff natin ng City DMO? Saan magaling? Nasaan? Ayun, nandun sa dulo. Hello po sa inyo. Nandiyan ba si na Ma'am Karen? Hello. Sa dulong-dulo po kayo. Ang hina nga ng dito. Binabantayan niyo ba yung mga bus natin? Kayo nandyan. Siyempre sa ating mga bagong teachers ito sa Pasig, kami sa lokal na pamahalaan, kasama sina Vice Mayor, ating mga konsyal, pati na rin ang ating congressman. As much as we can, we will support our teachers. Kung anong pwedeng gawin para makatulong ay nandito lang po kami para sa inyo. Kaya pag may kailangan po, sabihin niyo lang po sa amin through our SDO at agad-agad naman po namin aaksyonan ito. Sa mga schools naman natin, siyempre sa ating mga principals na nandirito, maraming salamat sa oras ninyo. Alam ko pong busy rin kayo at kailangan nyo na rin pumasok sa school, kaya hindi ko na masyadong hahabaan ng aking mensahe. I trust that all the works, lahat ng mga activities natin sa school ay maayos, pati yung galing sa LGU, karamihan sa mga schools natin may mga ginagawa ding infrastructure sa kasalukuyan, yung mga repairs, maintenance ng mga paaralan natin. More than half ng schools natin nagsisimula na po. May mga iba pa pong magsisimula na rin. At yung mga iba naman po ay to follow na rin, gaya ng mga electrical upgrading natin. Then yung mga isa sa priorities natin for the remainder of this year hanggang early 2024. Pero karamihan may mga nagsisimula na po. Alam ko pong daming mga kailangan gawin. Nagdagdag pa kami dahil may mga distribution tayo ng kung ano-ano, gaya ng transportation allowance, yung malusog na batang Pasigueño na ongoing din po ngayon. Ongoing, pero pagkatapos nung sa canned goods, gatas at vitamins, may parating pa tayong bigas. So meron pa tayong next batch ng malusog na ba, yung tranche 2 or tranche 2 ng ng malusog na batang Pasigueño natin. Tapos bukod pa ron, alam ko nag-ano rin po yung mga teachers natin, nagtitimbang. Kasi kahapon, nung Biyernes pala, nag-meeting din kami ng Nutrition Council natin. May representative din naman po kayo doon. Pag-usapan nga po na medyo nahihirapan din yung mga teachers natin, kaya yung mga nutritionist natin, nutritionist dietitians ng LGU ay tumutulong din po sa pagtitimbang sa ating mga paaralan. Pero yun po yung napaka-importante, hindi lang siya basta pagtimbang dahil gusto natin o wala lang, kundi napaka-importante na meron tayong baselines sa lahat ng ginagawa natin. Ika nga, data-driven governance ang gusto po natin. Hindi po yung dahil may naisip ang mayor, ay yun yung gagawin natin o may idea ang council at yun na yung ipapatupad natin. Hindi po. Gusto natin, meron tayong pinagbabasihan. Meron tayong datos, meron tayong ebidensya sa mga programa na dinidisenyo at iniimplementa po natin. Kaya napaka-importante itong ginagawa natin na ito yung hindi natin nagawa nung panahon ng pandemya. Panahon ng pandemya, medyo kailangan natin manghula ng konti kasi hindi naman pwede tumigil yung programa natin. Yung MVP, doon na conceive yung idea during the pandemic. Sinimulan natin yan kasi hindi pwede yung face-to-face na feeding o in-school feeding program. Hindi, suspended muna. Pero ngayon, ay itingnan din namin kayo at base din sa datos na makukuha natin, ay tingnan natin. Hindi porket may programa tayo, kailangan tuloy-tuloy yun. Tingnan natin, epektibo ba? Diba? Alam ko si Sir VJ, may pag-aaral din po na ginawa doon. Sana ituloy natin yun, i-scale up pa natin, tingnan natin kung yung MVP ba natin ay nakakatulong talaga. Dapat ba i-shift na natin siya to school-based feeding program o pandagdag dun sa ginagawa ng nasyonal?
Or baka naman maganda siya, baka naman epektibo siya. So pwede natin ituloy o i-scale up. So yan po yung direction natin sa school year na ito hanggang sa susunod na mga school year. Kailangan tiyak tayo na epektibo at gumagana mga programa natin. Hindi ko na masyadong habaan dahil baka late na po kayo at kailangan nyo na pong pumasok. Kaya sa atin po lahat, lalo na sa ating mga SDO officials, maraming salamat sa principals, teachers. Again, sa new teachers, congratulations po and welcome. Maraming salamat po sa inyo. Adjourn na po tayo. Bago pala tayo mag-adjourn, banabawi ko po ang adjournment natin dahil meron tayong oath of office para sa ating mga bagong guro. Ating new teachers, please raise your right hand and repeat after me. I state your name. Of state your school. Having been appointed to the position of, state your position. Hereby solemnly swear that I will faithfully discharge to the best of my ability the duties of my present position and of all others that I may hereafter hold under the Republic of the Philippines, that I will bear true faith and allegiance to the same, that I will obey the laws, legal orders, and decrees promulgated by the duly constituted authorities of the Republic of the Philippines, and that I impose this obligation upon myself voluntarily without mental reservation or purpose of evasion. So help me God. Congratulations to our new teachers. Good morning po sa ating lahat. Adjourn na po tayo.